There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Mapagpalang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng paggunita sa Semana Santa, ang malungkot namang pagpanaw ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Aunor, sa edad na 71. Inanunsyo po yan ng kanyang mga anak na labis ang pagdadalamhati sa pagpalaw ng kanilang ina. Nagpaabot din ng pagpupugay at pag-alala ang mga taga-suporta ng tinaguriang superstar ng Philippine Entertainment. At nakatutok si Maki Pulido. Pumanaw kagabi, April 16, sa edad na 71 ang superstar na si Nora Aunor o Nora Cabaltera Villamayor sa totoong buhay, isang national artist for film and broadcast arts. Kagabi kumalat ang balitang nakakonfine sa Medical City Hospital. Maya-maya, nakita ng GMA Integrated News na dumating ang panganay na anak na si Lotlot De Leon kasama si Nadia Montenegro. Hating gabi na nang mag-post sa Facebook at ipinaalam sa publiko ng kanyang anak na si Ian De Leon. Sabi ni Ian, anak ni Nora kay Christopher De Leon, ang inaraw ang puso ng kanilang pamilya kung saan sila humuhugot ng unconditional love at lakas. Sa post naman ni Lotlot De Leon, sinabi niyang walang katulad na talento sa sining na minahal nito ang iiwan ng ina bilang pamana na hindi kailanman maglalaho. Ang inaraw ang bituin hindi lang sa harap ng kamera kundi sa puso ng marami. I love you, Mommy, ang nasa post naman ng isa pang anak na si Matet De Leon. Bukod kina Lotlot, Ian at Matet, iniwan din ng superstar ang mga anak na sina Kiko at Kenneth. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, dinala na sa St. Peter Chapel sa Quezon Avenue, Quezon City ang labi ni Nora. Hinatid siya doon ng anak na sina Lotlot at Ian kasamang kaibigang si Nadia para maayos ang labi ni Nora Aunor. Bandang alas 10:30 kaninang umaga, dumating si Matet sa St. Peter Chapels The Chapel sa Heritage Memorial Park sa Taguig, gaganapin ang 5 gabing burol. Sa libingan ng mga bayani nakatakdang ilibing ang tinaguriang superstar ng pelikulang Pilipino na isang national artist sa darating na Martes, April 20. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At sa mga oras na ito nga ay nakalagak na ang labi ng nag-iisang superstar na si Nora Aunor sa Heritage Park sa Taguig. Nakatutok live si Lars Santiago. Mel, nagsimula na nga ang burol ni National Artist for Broadcast and Arts at superstar Nora Aunor dito sa Taguig. Sumakabilang buhay si Nora o mas kilala sa industriya bilang si Ate Guy kagabi. Ang gabing ito ay nilaan para sa pagdadalamhati ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Nagbigay na rin ng pahayag ang mga anak ni Nora sa pangunguna ni Ian De Leon, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lotlot at Matet De Leon at si Kenneth. Sinamantala ni Ian ang pagkakataon upang sabihin ang magagandang katangian ni Nora bilang isang mapagmahal na tao. Ikinwento rin ni Ian ang mga naging huling oras ng kanyang ina. It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Aunor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yun sa pagmamahal. Dahil yun sa binigay na biyaya ng Panginoon. Marami kaming pinagdaanan, ngunit naging matatag kami dahil nakita namin naging matatag siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Napaka-grateful po namin, Kuya, dahil sa halip ng mga busy nilang schedule, mas pinili po nilang makasama po kami, makiramay sa aming ina.
Maraming salamat Kuya Binoy, Tita V. She was being operated on, and after that, she had a hard time breathing, and eventually all things went downhill from there. That's why. Nagpasalamat din si Ian sa mga maagang dumating at nakiramay. Dalawa sa unang nakiramay, sina Vilma Santos at Senator Robin Padilla, kasama si Nadia Montenegro, nakabilang sa kanyang mga staff. At narito na rin ngayon sina Boots Anson Roa, si Dron Reb, at ang magkapatid na Melissa Mendez at Glenda Garcia. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lars Santiago. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa GMA Integrated News at siyempre sa GMA Network, nakikiramay po kami sa mga naulila ni Superstar Nora Aunor. Minsan ang inawit ng superstar na siya ay tatanda at lilipas din, ngunit meron siyang iniwang higit pa sa isang awitin. Kabilang ang mahigit 170 pelikula kung saan siya bumida, ang mga natatanging pagganap at ang mga pagpupugay sa kanya sa pagtutok ni Oscar Oida. Walang himala! Sa mga tumatak na lang niyang linya maririnig ang kakaibang timbre ng boses ng nag-iisang Nora Aunor. Pero mananatili siyang buhay sa puso ng marami. Ang himala ay nasa puso ng tao! Hindi nga himala na isa siyang National Artist for Film and Broadcast. Bagay na idiniin ng National Commission for Culture and the Arts sa pag-alala nito sa superstar at pagsaludo sa kanyang mahigit 170 mga pelikula. Naumani ng iba't ibang pagkilala sa loob at labas ng bansa, iginawad sa kanya ng mga prestiyosong award-giving body. Hindi kita gustong mamatay. Nagpugay rin ang iba't ibang grupo sa showbiz. My brother is not a pig! Ang kapatid ko ay tao! Hindi babay mo! Gumanap si Ate Guy sa ilang mapanghamong roles sa kanyang panahon. Tulad ng pagiging love interest ng kapwa niya babaeng si Vilma Santos sa pelikulang T-Bird at Ako. Gusto kita mula ulo hanggang paa. Tumigil ka. Ang kamay mo baka kusan mapunta. Ang Star for All season, nagpaalam rin sa kanyang mare at nagpaabot ng pakikiramay at panalangin. Magkumari talaga ang turingan nila gaya ng kwento mismo ni Nora Aunor sa Eyewitness. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare. Kumari ko talaga siya. Inaanak niya sa yung anak ko si Kiko. Hanggang sa huli, hindi tumigil ang pangumulaklak ng kanyang karera. Kwento pa nga ni Hilda Coronel sa post niya ng pakikiramay. Nag-uusap na sila ni Ate Guy para sa isa sanang proyekto. Maging sa telebisyon, isa si Ate Guy sa mga tinitingala. Kaya mapalad ang mga nakatrabaho niya tulad ni Dingdong Dantes. Sa post ni Dingdong, ikinwento niya ang pambihirang pagkakataong nakausap niya ang isang superstar nang mag-guest cast ito sa 2015 series na Parikoy. Mas humanga raw si Dong sa humility ng aktres na isang patunay kung bakit siya maituturing na legend. Si Chris Bernal, ituturing na regalo ang minsang makatrabaho ang kanyang lolay sa Little Nanay. Bakas ang lungkot sa mga post ng mga nakatrabaho rin ni Nora tulad ni Rita Avila. Sparkle artists na sina Kailin Alcantara, Jeric Gonzalez at Kate Valdez. Ang Pangulong Bongbong Marcos nakiisa rin sa pagluksa sa superstar na inilarawan pa itong regalo sa sambayan ng Pilipino. Nagpaabot rin ng pakikiramay sina Jinggoy Estrada at Senate President Chis Escudero. Higit sa lahat, walang pagsidlan ng lungkot at dalamhati ang kanyang pamilya. Ang apo niya kay Lotlot de Leon na si Janine Gutierrez na nagluluksa pa sa pagpanaw ng kanyang isa pang lola na si Pilita Corrales. Malungkot din nagpaalam sa kanyang mamagay at nagpasalamat sa mga nakikiramay. Pumanaw man, titingalain ang nag-iisang Nora Aunor dahil patuloy na titingkad ang superstar sa kalangitan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Bumagal ang trapiko sa ilang bahagi ng NLEX dahil po sa dami ng humahabol makabiyahe para sa Semana Santa. Kalbaryo naman para sa mga motorista sa Quezon Province. Ang halos walang galawang traffic sa isang highway roon. Narito ang aking pagtutok. Pasado alas 3 ng umaga kanina nang magsimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Pagbilao, Quezon patungong Bicol Region. Umuusad ang trapiko pero sobrang bagal. Dahil ito sa mga makipot na daan at volume ng mga sasakyang sakay ang mga pauwi sa Bicol Region sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng pasado alas 6 ng umaga, mas tumindi ang traffic at wala na halos galawan ang mga sasakyan. Ang dating 4 na oras na biyahe mula Lucena City patungong Tagkawayan, Quezon, naging 8 oras. Nag-deploy naman ng mga police at volunteer pero marami pa ring pasaway na nagka-counterflow at nagpipilit na makalusot. Dagdag sa sanhi ng trapiko ang mga motorsiklo na nakaparada sa gilid ng highway. Inaasahang mamayang hating gabi paluluwag ang Maharlika Highway. Maluwag naman ang trapiko patungo sa Maynila. Samantala sa NLEX, pagpatak ng alas 8 ng umaga kanina, bumigat ang daloy ng trapiko mula May Kawayan, Bulacan hanggang Santa Rita exit dahil sa dagsa ng mga sasakyan na nasa 40 km/h ang takbo. Alas 2 ng hapon kahapon hanggang kagabi, na-monitor daw ng NLEX ang dagsa ng mga sasakyang umabot ng higit 350,000 hanggang kanina, mataas ng 10% sa usual volume. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, buwaba na rin ang bilang ng mga sasakyan pa northbound ng NLEX. Sa SLEX naman, pasado alas 12 ng tanghali, dumuwag na rin ang daloy ng trapiko. Walang naitalang major incidents ang pamunuan ng SLEX at NLEX at inaasahan nilang magtutuloy-tuloy na ito hanggang linggo ng pagkabuhay. Paalala muli nila sa mga bibiyahe, siguruhing maayos sa kondisyon ng sasakyan. Dapat hindi inaantok at mahinahon ang driver. Siguruhing may sapat na load ang inyong RFID account. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Samantala, kahit mahal na araw, walang patawad na pinasok ng dalawang lalaki ang isang establishmento sa Quezon City. Tinangay nila ang bag ng gwardya na may lamang baril. Narito ang aking pagtutok. Martes Santo, ganap na alas 3 ng madaling araw nang makunan ng CCTV ang dalawang lalaking ito na pumasok sa garahe ng isang establishmento sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Nagmatiyag muna pero agad ding umalis at makaraan ang ilang minuto. 3:30 ng madaling araw bumalik. Doon na nangyari yung pumasok na sila doon sa loob. Then yung isa naging lookout doon sa labas. Tapos paglabas nung isa, dala na yung bag ng security. Laman ng bag ang service firearm ng security guard ng establishmento at iba pang kagamitan ng gwardiya. Ang nakakatakot ko lang, sir, is siyempre baka magamit pa sa kawalang yan. Tapos pang-hold up, alam mo naman mga tao ngayon. Ayon sa complainant, tulog ang kanilang security guard on duty ng maganap ang krimen. Hindi kita ang gwardya sa CCTV na nakapwesto raw sa gilid ng garahe ng kanilang mga sasakyan. Pakiwari ng biktima. Ang tagal niyang kaharap yung gwardya namin na tulog. Baka kasi may pina-spray doon sa mukha ng gwardya natin tapos saka yun napahimbing na tulog. Nag-report na sila sa QCPD. Nagfa-follow up na rin ng pulis para tuntunin ang mga suspect. Kinakita yung mga mukha nila, sir, although may face mask yung naka-red na kulay na t-shirt, pero mamumukhaan pa rin talaga. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Huwebes Santos na, pero dagsa pa rin ang mga pasahero sa PITX at NAIA. Kamusta kaya ang biyahe? Alamin natin sa live na pagtutok ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, marami pa rin ang humabol na bumiyahe ngayong Huwebes Santo para makauwi sa kanilang mga probinsya o di kaya ay magbakasyon sa ibang lugar. Ganito pa rin karami ang tao sa NAIA Terminal 3. Karamihan, mga pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang mag-asawang ito na biyaheng Cagayan, sinadya raw talaga magbiyahe ngayong araw dahil ayaw nilang makipagsabayan sa maraming bumiyahe kahapon. Medyo maluwag na, lalo na may mga e-gates na convenient na. Sobrang dami yung queue ng mga tao, sobrang haba. Tapos ang tagal ng process. Ngayon medyo maluwag na. So goods. Ang mami naman na ito, ngayon lang daw nagkaroon ng panahon na makapagbakasyon kasama ang mga anak. Fiesta, tsaka reunion.
Ngayon lang yung araw na pili ng asawa ko dahil sila din, yung anak ko susunod din. Biyaheng Hong Kong naman ngayong araw ang mag-anak na ito na galing pang Borongan, Eastern Samar. Reward din ng mga anak namin. At bakit ngayong sa amin? Huwebes Santo po ninyo tinapag? Dahil may walang pasok yung iba sila. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, tinatayang aabot sa 130,000 ang bilang ng mga pasahero sa lahat ng terminal dito sa NAIA. Ganon din ang sitwasyon dito sa PITX. Marami rin ang humabol na bumiyahe, gaya ni Rica na tila napaaga ang penitensya. Nakakapagod. sobrang tsaka dami pong sasakyan kasi. Huwebes Santo na, bakit ngayon po pinili mag-biyahe? Kasi po, kakatapos pa lang po ng graduation po ng pinagtatrabahan ko pong school. As of 3 p.m. kanina, umabot na sa 99,440 ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Bukod sa full force, ang security forces dito sa loob at labas ng terminal gaya ng PNP, mahigpit din ang inspeksyon sa mga bagahe. Ayon sa NAIA at PITX, inaasahan doon nilang tuloy-tuloy pa rin ang magiging biyahe ng ating mga kababayan hanggang bukas kahit Biyernes Santo bagamat. Ang inaasahan daw na dagsamuli ng ating mga kababayan, Mel, ito naman yung mga pabalik na galing probinsya na inaasahang darating dito sa Metro Manila sa linggo. Samantala, paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad na huwag nang magdala ng mga pinagbabawal dahil kukumpiskahin din ito sa mga terminal. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Padala kita sa pinakamakasalanang lugar. Welcome to Santo Cristo Sam. Ilang araw na lang, makikilala na natin si Deacon Sam na ginagampanan ni David Licauco sa pelikulang Handog ng GMA Pictures. Ang samahan ng makasalanan. Sa naging one-on-one ko kay David, aminado ang pambansang Ginoo na isang malaking hamon sa kanya ang pagganap. Well, being a priest is not usual, like in an acting setup, diba? So, nung binigay ito sa aking role na to, I took it as a challenge. Kasi syempre, yun naman yung beauty ng acting and ng trabaho namin na parang you get to play different roles, mga characters na hindi mo malayo sa'yo, diba? So, with this particular role, I asked myself if kaya ko. Kasi syempre, being a priest is different, hindi ba? And of course, yung challenge naman nun, as an actor, is kung paano mo siya portray na entertaining pa din. Ngayong Semana Santa, saktong-sakto raw ang pelikula para tayo ay makapag-reflect. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Kapag nagkamali ka, pwede ka pang magbago. That doesn't mean na if you do something bad, forever ka nang masama, diba? I mean, maraming chances sa life, diba? I think it's just a matter of having self-awareness na, okay, if nagkamali ako sa bagay na ito, tatanong ko yung sarili ko kung bakit ko siya nagawa, and then, kung paano ko siya hindi na ulit gagawin. Personally, marami rin daw failures na nagawa si David na kanya ngayong na-overcome. Siguro before, I'm not so friendly to everyone just because I grew up in a family na Chinese nga, so medyo mahiyain, ganyan. I mean, there's nothing wrong with being quiet. But syempre, I think sa real world, we have to learn communication skills, how you present yourself, and obviously, like, pati sa mga pakikitungo sa mga tao, di ba? I think now I'm more empathetic with everybody. Mawawala ba ang heart-to-heart talk with David? David gave us a glimpse sa personal plans niya, partikular na sa matters of the heart. I want to get married in like 5-6 years from now. Yeah. Not in a rush naman. Siyempre, sayang naman. 6 years, malapit na yun. Oh. I don't know, who knows? Baka mamaya, 10 years pala. Mamaya, earlier. Baka bukas. Pero meron ka bang dream? Sino ba? Ano ba yung ng dream girl mo? Dream wife mo? Or dream yung makakasama mo for the rest of your life? Anong qualities niya? Someone who is understanding,
compassionate, may empathy, and self-aware, and in touch with life. And of course, alagaan ako. Mahal ako. Ang samahan ng mga makasalanan, mapapanood na ngayong Sabado de Gloria, April 19. Marami kayong matutunan. Napakaganda ng pelikula. Manood naman talaga kayo, no? Di ba? Manood kayo, ha? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.